May isang karunungan na matagal nang nilamon ng panahon, ngunit nananatiling epektibo. Isang pilosopiyang halos hindi na ginagamit dahil masyado nang naging sensitibo ang mga tao tungkol sa bagay na to. Ito ang karunungang pinanday ng digmaan, isang pilosopiyang isinilang ng matagal ng panahon, ngunit nananatiling buo ang pundasyon. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang Stoicism at ang 5 pundasyon nito at kung bakit ba mahalaga na matutunan mo ang mga ito. Ang karunungang ibabahagi ko rito ay tila ginto kung mauunawaan mo lang ito ng maayos. So don't forget to like and subscribe kung nais mo ng mas marami pang video tungkol sa Stoicism. Let's begin. Number 1. You cannot control everything, only your response. And the Stoics taught that you don't control events, only your reactions. At totoo yan, wala sa saklaw ng kapangyarihan mo ang anumang pangyayari na magaganap sa harap mo. Wala kang kontrol dyan. Kung nagmamadali ka sa lakad mo tapos biglang umulan, wala kang magagawa dahil hindi na yan saklaw ng kontrol mo. At kung magagalit ka lang dahil dito, sinisira mo lang ang araw mo. May mga bagay na nasa saklaw pa ng kontrol natin. Doon ka magpo-focus, gaya ng reaksyon mo sa bawat pangyayari sa buhay mo. Focus on your thoughts, actions, and choices. Everything else, people, outcomes, opinions, is outside your power. Mas magiging payapa ang pamumuhay mo kapag tinanggap mo na may mga bagay sa buhay natin na hindi na natin kayang kontrolin pa. Peace begins when you accept this truth. Number 2. Emotions are not enemies, but signals. Stoicism doesn't mean suppressing feelings. It means understanding them and mastering them. Ang akala ng iba na ang Stoicism daw ay tungkol sa pagpipigil ng emosyon. Ngunit mali yan. Hindi mo kayang pigilan kailanman ang emosyon mo. Ngunit pwede mo itong kontrolin at pag-aralan kung kailan ito nararapat na gamitin. Ang emosyon mo, hindi yan kalaban. Bagkus kakampi mo yan. Iyan ang magsasabi sa iyo kung ano bang mali sa paligid. Ito ang magbibigay ng signal para mas maunawaan mo ang nangyayari sa paligid. Kung nakaramdam ka ng galit, ibig sabihin may gumawa sa iyo ng mali. Gayon din ang takot o pagkalungkot. Damhin mo ang mga emosyon mo. Ngunit wag na wag mong hahayaan na diktahan ka nito sa kung ano ba ang gagawin mo. Respond with reason, not impulse. Number 3. Discomfort builds discipline. The Stoics believe in voluntary hardships. Kapag sinabing voluntary hardships, ito yung mga bagay na may kaakibat na hirap kung gagawin mo. Gaya ng simpleng fasting at cold showers. Mahirap mag-fasting dahil sa gutom. Mahirap maligo sa cold showers dahil sa matinding lamig. Ngunit ang mga simpleng discomfort na ito ang nagtuturo sa utak natin na mas maging matatag pa kung sakaling datnan man tayo ng mas matinding pagsubok. Para kang nag-build ng immunity. May narinig akong linya sa isang palabas at sabi dito, when there is no struggle, there is no progress. Napakatinding mensahe kaya nagustuhan ko agad ito. Dahil totoo ito, kung ang isang community ay namumuhay sa comfort, tingin mo ba maghahangad pa sila ng progress kung komportable na sila? Kapag namuhay ka sa comfort, lalambot ang pundasyon mo. Ngunit kung kaya mong dumaan sa hirap ng di natitinag, walang anuman sa buhay ang kayang magpabagsak sa iyo. Number 4.
Death is inevitable, so live fully. Memento mori, alalahanin mo na mamamatay at mamamatay tayong lahat. Kaya naman, hindi mo dapat ito katakutan. Bagkus, gawin mo itong dahilan para mamuhay ng may kahulugan. Iyan ang katuruan ng Stoicism, to live with urgency, purpose, and gratitude. Huwag kang umastang parang habang buhay ka na rito sa mundo. Hanapin mo ang purpose mo nang hindi ka maligaw. Dahil bawat bagong araw na gumigising ka, isa yang biyaya sa Diyos na huwag mong sasayangin. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa channel na ito dahil gusto kong maunawaan mo talaga ang binibigay ng mensahe na ito. Minsan ka na lang mabubuhay dito sa mundo. Gawin mo namang makabuluhan ang buhay mo. Do not spend your life chasing meaningless pleasures or living a miserable life. Gawin mong makahulugan ang buhay mo because your life is all you've got. Number 5. Virtue is the only true good. Ang pera, kasikatan, at pamumuhay sa layaw, lahat yan naglalaho. Stoics believe the only lasting good is living with integrity, wisdom, courage, and self-control. Kaya nga yan ang lagi kong bukang bibig sa channel na ito, ang mamuhay ng may integridad, talino, at pagpipigil sa sarili. Sino bang influencer ang may malasakit na magtuturo niyan? Karamihan dyan tuturuan ka lang ng mga sexual immorality. Tuturuan ka ng mga kababuyan, kahayupan, kalaswaan, at kalibugan lang. Tinuturuan ka ng mga bagay na walang katuturan at basura lang. Tapos tuwang-tuwa ka doon kasi basura ka rin mag-isip. Sa mga tapat kong kawal, tawagin ko man kayong kawal, hindi yan pangkokontrol o pang mamaliit. Dahil lahat tayo rito ay mandirigma. Maging ako man ay nasa harapan nyo upang labanan ang mga kabulastugan at kamunduhang itinuturo ng mga kampo ng demonyo dito sa mundo ng social media. Tingin nyo ba inililigaw at ginagamit ko lang kayo? Para saan? Mas malaki pa ang matatanggap sa pagpopromote ng sugal kung wala tayong prinsipyo. Mas madali rin makalikom ng daan-daang subscribers kung kalaswaan ang ituturo natin. Ngunit hindi tayo ganyan. We are here to raise strong and noble men. Mga lalaking namumuhay ng may karangalan, takot sa Diyos, at paggalang sa sariling katawan. At sila Kanleo lang ang nagtuturo ng ganyan. Kaya kung sino mang influencer din ang may ganyang prinsipyo na gaya sa atin, ikagagala ko ito ng lubos. Bakit? Dahil hindi lang pala tayo nag-iisa. Gusto kong mag-comment ka kung may kilala kang influencer na may ganitong prinsipyo sa buhay, and I will observe and study them. At malay natin, magkaroon pa ng podcast o collaboration para mas palakasin ang sarili nating aral para sa mararangal na lalaki. Maraming salamat palagi sa inyong suporta. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.